Inaasahang mananatili sa sentro ng atensyon ni President-elect Donald Trump ang rehiyon ng Gitnang Silangan sa kanyang panunungkulan batay sa mga nagawa niya noong kanyang unang termino sa White House. Noong unang 4 na taon niya bilang Pangulo, gumawa siya ng kasaysayan sa pagpili sa Saudi Arabia bilang unang bansang binisita niya sa kanyang unang biyahe bilang Pangulo. Sinubukan din niyang isulong ang tinaguriang Deal of the Century upang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga Israeli at Palestinian, pinagtibay ang ugnayan ng Israel sa rehiyon at mas pinalakas ang presyon sa Iran. Simula nang matapos ang kanyang panunungkulan noong 2021, marami ng pagbabago ang nangyari sa Gitnang Silangan at mabusising minamatyagan ng mga rehiyonal na lider ang magiging hakbang ng bagong Pangulo sa kasalukuyang sitwasyon. Nagbigay ng pagbati si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at binigyang diin na ang pagbabalik ni Trump sa White House ay isang makasaysayang pagkakataon at muling pagpapakita ng matibay na alyansa sa pagitan ng Israel at Amerika. Ipinahayag ni Netanyahu sa X nitong Miyerkules na malaking tagumpay ito para sa kanilang bansa. Ipinahayag din ng mga Gulf states ang kanilang suporta sa tagumpay ng President-elect. Nagpahatid ng pagbati sina King Salman bin Abdulaziz Al Saud at Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia kay Trump. Sa kanilang panig, nagpahayag ang United Arab Emirates ng pagsuporta at sinabing ang kanilang relasyon sa US ay nakabatay sa mga magkakatugmang ambisyon tungo sa pag-unlad. Ang pagwawakas sa mga digmaan sa Gaza at Lebanon at ang integrasyon ng Israel sa Gitnang Silangan ang inaasahang magiging pangunahing adyenda ng President-elect para sa rehiyon ayon sa mga analyst. Para kay Mustafa Barghouti, leader ng Palestinian National Initiative, haharap si Netanyahu sa isang pangulo na mas mahigpit kumpara sa nakasanayan niya. Ani niya, hindi tatanggapin ni Trump ang kasalukuyang sitwasyon ng mga digmaan. Bagamat hindi nagbago ang pagsuporta ng pamahalaan ng US pabor sa Israel, inaasahang hindi gusto ni Trump na umabot ang usaping ito sa kanyang opisina bilang isang kritikal na problema sa kanyang inaugurasyon sa Enero 20, ayon kay Alon Pinkas, isang dating diplomat ng Israel. Ayon kay Pinkas, malamang nahilingin ni Trump kay Netanyahu na tapusin ang laban at magdeklara ng tagumpay bago makipag-usap sa pamamagitan ng mga mediator. Sa kanyang kampanya, hindi detalyado ni Trump kung paano niya haharapin ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas kung siya ay manunumbalik sa pwesto, ngunit sinabi niyang nais niyang matapos ito agad dahil sa mga negatibong imaheng lumalabas mula sa Gaza na maaaring makaapekto sa reputasyon ng Israel. Sa pananaw ni Pinkas, hindi prioridad ni Trump ang isyu ng Palestina. Sa kanyang unang termino, hindi niya ipinaglaban ang ideya ng isang independenteng estadong Palestino, kundi sinabing susuportahan niya ang solusyon na magugustuhan ng parehong partido. Samantala, may takot si Barghouti na maaaring payagan ni Trump ang Israel na aneksahin ang ilang bahagi ng West Bank na maaaring magresulta sa pagwawakas ng solusyon ng dalawang estado. Noong kanyang unang termino, kinilala ni Trump ang Jerusalem bilang kabisera ng Israel noong 2017, isang hakbang na ikinagulat ng marami sa pandaigdigang komunidad. Kinilala rin niya ang soberanya ng Israel sa Golan Heights na nasakop ng Israel mula sa Syria noong digmaan ng 1667. Bagamat madalas ipagyabang ni Trump na siya ang pinaka-pro-Israel na pangulo sa makabagong kasaysayan, hindi palaging maayos ang relasyon nila ni Netanyahu. Noong 2021, matapos nilang parehong umalis sa pwesto, tinawag ni Trump na isang pagtataksil ang pagbati ni Netanyahu kay Biden matapos manalo si Biden sa eleksyon noong 2020. Matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7 ng nakaraang taon, pinuna ni Trump si Netanyahu at ang intelligence services ng Israel dahil sa kakulangan ng paghahanda, na sinabing
hindi sana naganap ang pag-atake kung siya ang Pangulo. Ayon kay Boaz Bismuth, miyembro ng Knesset mula sa likod party ni Netanyahu, ang pagbabalik ni Trump sa kapangyarihan ay nagbigay ng tamang pagkakataon para palawakin ang Abraham Accords habang papalapit ang pagtatapos ng mga digmaan sa Gaza at Lebanon. Ang mga kasunduang ito na pinasimulan ng unang administrasyon ni Trump ay nagbigay daan sa normalisasyon ng ugnayan ng Israel sa 4 na bansang Arabo, ngunit naiwan ang pangarap ng isang independenteng estadong Palestino. Ayon kay Bismuth, sa pagtatapos ng digmaan, kinakailangan ang isang tunay na restart sa gitnang silangan at nakikita niya si Trump bilang pinakamahusay na tao para sa pagbibigay buhay sa isang bagong gitnang silangan. Para kay Nadav Strauchler, isang political strategist na malapit kay Netanyahu, ang pagkapanalo ni Trump ay nagbibigay ng mensahe sa mga kaaway ng Israel sa Iran. Sa lokal na antas, nananatiling malakas ang posisyon ni Netanyahu isang araw matapos niyang tanggalin ang kanyang defense minister na si Yoav Gallant matapos ang ilang buwan ng pag-aaway tungkol sa mga isyung politikal at ang mga hakbang ng Israel sa digmaan. Dagdag pa ni Strauchler, ang pagiging hindi inaasahan ng mga aksyon ni Trump ay maaaring magdulot ng mas mataas na presyon sa Israel upang tapusin ang mga digmaan sa Gaza at Lebanon at tutukan ang posibleng pagharap sa Iran. Sa loob ng susunod na 4 na taon, maaaring harapin ng Islamic Republic of Iran ang pinakamalaking pagsubok nito mula nang itatag ito noong 1770. Ayon sa mga eksperto, muling sumasailalim sa matinding pagsusuri ni Trump ang Tehran na posibleng magresulta sa pagbabalik ng maximum pressure campaign na ipinatupad niya noong nakaraang termino. Ang kampanyang ito ay nagpalakas ng pagkakahiwalay ng Iran at nagdulot ng matinding epekto sa ekonomiya nito. Si Trump, na kilala sa kanyang kakayahang makipagnegosasyon, ay nabigong pahinain ang impluwensya ng Tehran sa gitnang silangan sa kabila ng pag-atras mula sa kasunduang nuklear noong 2015, pag-reimpose ng mga sanksyon at ang kautusan na ipapatay si Qasem Soleimani, ang commander militar na namahala sa mga ugnayan ng Iran sa mga proxy nito sa rehiyon. Mula nang matapos ang termino ni Trump noong 2020, pinalawak ng Iran ang enrichment ng uranium, pinalaki ang export ng langis, at mas pinatibay ang suporta para sa mga militanteng grupo sa rehiyon. Nagpakita rin ito ng hindi pangkaraniwang hakbang sa pamamagitan ng direktang pag-atake sa Israel ng 2 beses. Gayunpaman, habang patuloy na sinisira ng Israel ang mga kakayahan ng Iran sa rehiyon sa pamamagitan ng pag-atake sa mga proxy nito, nawawalan ng deterring powers ang Iran habang ito'y humaharap sa matinding krisis pang-ekonomiya at malawakang pagkadismaya ng mga mamamayan. Habang ang gitnang silangan ay nasa bingit ng mas malawakang digmaan, banta ng Iran na gaganti sa isang atake ng Israel sa teritoryo nito ngayong buwan. May mga pangamba na ang muling pag-upo ni Trump sa pagkapangulo ay magbibigay ng lakas kay Netanyahu na atakehin ang mga pasilidad nuklear ng Iran, isang hakbang na binigyang babala ng administrasyong Biden. Ayon kay Vaez, maaaring himukin ni Trump si Netanyahu na tapusin ang trabaho bago pa man siya opisyal na manungkulan, na maaaring magresulta sa biglaang pagtaas ng tensyon sa Nobyembre at Disyembre. Ipinahayag din niya na maaaring itulak ng Israel ang kanyang kalamangan upang pahinain ang Iran at ang mga militanteng grupo bago pa man bumalik si Trump sa opisina. Kapag nangyari ito, maaaring angkinin ni Trump ang kredito bilang isang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Magbabago ang sitwasyong ito kung magpapasya ang administrasyong Biden na higpitan ang kakayahan ng Israel na palalain ang tensyon bago ito matapos ang kanyang termino. Sa katunayan, nagbigay na ng paunang babala ang US sa Israel noong nakaraang buwan na magkakaroon ng parusa kung hindi mapapabuti ng Israel ang sitwasyong makatao sa Gaza. Isang mahalagang aspeto sa relasyon ng Iran sa susunod na pangulo ng US
ay kung paano tutugon si Trump sa kamakailang ulat ng intelligence ng US na nagsasabing sinubukan ng Tehran na ipapatay siya. Isang alegasyong tinanggihan ng Iran bilang walang batayan at malisyoso. Subalit, ayon kay Vaez, kinakailangan ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ni Trump at ng kanyang administrasyon. Ipinahayag niya na maaaring maakit si Trump sa pag-asa na mapapahanga ang Iran sa negosasyon dahil para sa kanya, ito ang pinakapagsubok ng kanyang kakayahan sa pakikipagnegosasyon. Noong 2020, nag-tweet si Trump ng Iran never won a war but never lost a negotiation. Inihayag ni Vaez na posibleng ipagpatuloy ni Trump ang maximum pressure kasabay ng isang patakaran ng maximum support para sa mga mamamayang Iranian, isang posibleng hakbang tungo sa pagpapalit ng rehimen. Dahil dito, malabong bumalik ang dalawang bansa sa negotiating table. Dagdag pa niya, tila walang sino man sa national security team ni Trump ang may layuning makamit ang isang kapwa kapaki-pakinabang na kasunduan sa rehimen ng Iran. Nagpatuloy ang pagbagsak ng halaga ng currency ng Iran nitong Miyerkules, kung saan umabot ang riyal sa all-time low laban sa dolyar. Ang pagbaba na ito ay kasunod ng muling pagkapanalo ni dating Pangulong Donald Trump sa eleksyon sa Estados Unidos, na nagpapakita ng mga bagong hamon para sa Tehran habang nakikipaglaban pa rin ito sa mga digmaang bumabalot sa gitnang silangan. Matagal nang bumagsak ang halaga ng riyal at kasabay nito ay lumala ang sitwasyon sa ekonomiya ng bansa na nagdudulot ng pangamba sa mga mamamayan. Para sa ilan sa Tehran, higit pang lumubha ang kanilang pangamba matapos ang balita tungkol sa panibagong tagumpay ni Trump. Matapos ang unilateral na pag-alis ni Trump sa kasunduan noong 2018, tumindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nagpatuloy ang pagpapataw ng mga mabibigat na parusa sa Iran dahil sa programa nitong nuklear na malapit nang umabot sa antas ng armas. Si Pezeshkian, na nahalal bilang Pangulo matapos ang pagkamatay ni Pangulong Ebrahim Raisi sa isang crash ng helicopter noong Mayo, ay may pangakong makipag-ayos upang mabawasan ang parusa mula sa kanluran. Sa kabila nito, ipinahayag ng pamahalaan ng Iran sa loob ng mga nagdaang linggo na wala daw malaking epekto sa Tehran kung sino man ang nanalo sa eleksyon ng Estados Unidos. Pinanindigan ng tagapagsalita ng Administrasyong Pezeshkian, si Fatemeh Mohajerani, na wala daw partikular na kinalaman sa Iran ang resulta ng eleksyon sa Amerika dahil ang mga pangunahing pulisiya daw ng Estados Unidos at ng Islamic Republic ay nakabatay daw sa mga matagal ng prinsipyo at hindi basta-basta magbabago. Gayunpaman, nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, patuloy ang pagkakasangkot ng Iran sa mga sigalot sa gitnang silangan, kasama ang suporta nito sa mga grupong terorista na bahagi ng tinatawag na Axis of Resistance tulad ng Hamas ng Palestina, Hezbollah ng Lebanon at Houthi rebels ng Yemen. Sa kabilang banda, pinalalakas ng Israel ang mga operasyon nito laban sa Hamas sa Gaza matapos ang pag-atake ng grupo noong Oktubre 7 ng nakaraang taon. Bukod pa rito, nakikipagbakbakan din ang Israel sa Hezbollah sa Lebanon simula nang magpakawala ng rockets at drones ang nasabing grupo sa Israel. Pinag-aaralan pa rin ng Iran ang pinsalang dulot ng mga atake ng Israel sa ilang pasilidad militar nito noong Oktubre 26, bilang tugon sa naunang missile attack ng Iran sa Israel noong Oktubre 1. Noong Abril din, naglunsad ang Iran ng malakihang missile at drone attack laban sa Israel, ang kauna-unahang direktang pag-atake nito at hindi sa pamamagitan ng mga kaalyadong grupo. Nagbanta ang Iran ng paghihiganti laban sa Israel kung saan kasalukuyang nakatalaga ang mga tropa ng Estados Unidos upang magbantay sa isang missile defense system.